Diyos. Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at ang lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ikaw walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay nami may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito at ayaw nilang kilanlin siya? Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Saan niya kinuha ang lahat ng ito? Ang tinutukoy ng mga tao noong panahon ng Panginoong Hesukristo, saan kinuha ni Jesus ang kanyang karunungan? At saan niya kinuha ang kakayanan na gumawa ng mga kagilagilalas na bagay? At ang kasunod nilang sinasabi, hindi ba siya'y anak lamang ng isang karpintero? Mga kapatid, noon pa man hanggang ngayon, ay mababa na ang tingin natin sa mga tao na ang kabuhayan, ang hanap buhay o ang paggawa
ay nakasalalay sa kakayanan ng bisig at nagmumula sa pawis. Minimenos natin o mababa ang tingin natin sa ganitong uri ng pagtatrabaho. Kaya kahit sumasakit na ang kanilang katawan at tagaktak ang kanilang pawis, maliit pa din ang bayad na sa kanila ay ating ibinibigay. Kaya nga hindi ito ambisyon ng maraming mga kabataan, hindi ito nakikitang mahalaga ng ating lipunan. Sa araw na ito, unang araw ng Mayo, ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose bilang manggagawa. Hindi natin bibigyang pansin si San Jose bilang asawa ni Maria o bilang ama-amahan ni Jesus o kaya ay bilang patron ng pandaigdigang simbahan o patron ng isang mapayapang kamatayan. Ang focus natin kay San Jose sa kanyang kapistahan sa araw na ito ay ang kanyang pagiging karpintero, ang kanyang pagiging manggagawa, ang paggamit niya ng kanyang bisig at ang pagpapatulo niya ng kanyang pawis para magkaroon ng ikabubuhay. Inaanyayahan tayo ng kapistahang ito na bigyang dignidad at pahalagahan ang paggawa sa bisig at sa pawis, kung paanong ito ay naging kasangkapan sa mapangligtas na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni San Jose. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagiging karpintero, naitaguyod niya si Jesus, si Maria, ang banal na pamilya. Binuhay ni San Jose ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang bisig at pawis. Itong praktikal na kahulugan ng pagpapahalaga sa kanyang pagiging manggagawa. Pero sa mata ng pananampalataya, may malalim din na itinuturo ang paggawa na ito ni San Jose. Sapagkat sa ating paggawa, bisig at pawis ang puhunan, tayo hindi lamang lumilikha na siyang ating pagkakakitaan. Sa ating paggawa na umuwi sa paglikha, tayo ay nakikiisa sa mapaglikhang pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman ang ating paggawa gamit ang bisig at mula sa pawis ay ipinag-aanyaya ng inang simbahan upang ating tingnan na tanda at kasangkapan ng pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng ganitong paggawa, tayo ay nakatutulong sa kapwa, binubuhay at patuloy nating binubuhay ang mga mahal natin. At gayon din na paglilingkuran natin ang pangailangan ng iba. At kalakip nito ang katotohanan sa ating paggawa ay nakikiisa tayo sa mapanglikha na kilos ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating pagpaparangal kay San Jose, saludo tayo sa mga tao na ang puhunan ay bisig at pawis sa kanilang paghahanap buhay. Naisip ko ang mga karpintero, ang mga magsasaka, mangingisda, ang mga nagtatrabaho sa hardin, ang mga driver, ang mga kasambahay, construction worker, mga waiter at cook, mga nagtatahi ng damit, ang bumbero, ang pulis. Ay, pasensya na po kung meron akong hindi pa mababanggit. Pero saludo kami sa inyo sa araw na ito. Sa mata ng simbahan at sa mata ng pananampalataya, kayo'y dakila. Oo, minemenos sa maraming pagkakataon, pero ang minemenos ng tao ay dakila sa kaharian ng Diyos.
Kaya nga ang sabi nila, paano nangyari ito na si Jesus ay may galing, samantalang ang kanyang ama ay isang karpintero lamang? Sa ating masasabing hamak na paggawa, kikilos ang Diyos upang tayo ay makagawa ng mga bagay na kahanga-hanga at dakila. Di nga ba't napakadami ng mga kwento na sa kanilang pobreng pagtatrabaho, nakapagpundar ng anak, nakapagpundar ng pamilya, na sigurado na ang daan sa tagumpay at kaginhawahan. Ito ang dignidad ng pagpapagal ng bisig at pagpapawis. Binubuhay natin ang pamilya, ang lipunan, ang sangkatauhan, at nakikiisa tayo sa panglikha na pagkilos ng ating Panginoong Diyos. At sumayin niyo po ang pagpapala minsan pa ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.